Habang ang mundo nakamarites sa Ukraine dahil sa gulo, tensyon, balita at kung ano-anong action drama, sa kabilang banda may mga lugar doon na tahimik pa rin ang buhay. Hindi lahat ng parte ng Ukraine puro putukan, breaking news at seryosong mukha ng reporter. Sa kanlurang bahagi ng Ukraine, may mga bundok, gubat, baryo at mga taong parang chill lang sa buhay. Pero hindi ibig sabihin madali ang buhay nila. Chill sila pero matibay. Yung tipong kahit umulan, lumamig, maputik at mawala ang wifi, tuloy pa rin ang laban. Dito sa kabundukan ng Ukraine, lalo na malapit sa Ukrainian Carpathians, makikita mo ang mga baryong parang nakatago sa likod ng ulap. Pag umaga, ang hamog nakapatong sa burol na parang kumot ng higanteng tinamad bumangon. Ang mga bahay gawa sa kahoy, simple, matibay at hindi nagpapasosyal. Dito ang bahay praktikal. Basta kaya kang protektahan sa lamig, ulan at hangin, ayos na. Ang mga baryo rito hindi kagaya ng syudad na lahat aligaga. May mga daan dito na makikitid, dumadaan sa gubat, may mga tulay na kahoy at may mga landas na madulas. Ang mga tao rito kabisado ang lugar, kahit makapalang hamog, kahit basa ang daan, kahit parang pare-pareho ang mga puno, tuloy lang sila. Alam nila kung kailan uulan, alam nila kung kailan dapat magputol ng kahoy, alam nila kung kailan ililipat ang mga hayop. Hindi sila umaasa sa weather app na minsan nagsasabing maaraw tapos biglang bagyo ang datingan. Ang mga magsasaka sa bundok hindi basta nagtatanim lang. Kapag mali ang timing mo rito, yari ka. Kung nagkamali ka sa panahon ng pagputol ng kahoy, paglipat ng hayop o pagtatanim, hindi lang schedule ang sablay. Buhay at pagkain ang apektado. Kaya dito ang pagiging praktikal hindi option, ito'y requirement. Sa mga bahay makikita mo ang kahoy na nakaimbak, mga gamit na inaayos, pagkain na nakatabi at mga kasangkapang parang inang dekada ng kasama sa pamilya. Hindi sila mahilig magtapon agad. Kapag may nasira, aayusin. Kapag may butas, tatapalan. Kapag kaya pang gamitin, gagamitin. Hindi lang sila marunong mabuhay, marunong silang dumiskarte. At hindi biro ang diskarte nila. Sa ilang lugar sa kabundukan ng Ukraine, buhay pa rin ang pagpapastol. Dinadala nila ang mga hayop sa mas mataas na parte ng bundok depende sa panahon. Pagsapit ng hapon, ang bundok dito nagiging dramatic. Yung ibang bahagi ng gubat nilalamon ng anino. Tapos yung ibang parte tinatamaan pa ng araw mula sa malayo. Ang mga bahay parang maliit na kahoy na naligaw sa gitna ng berde, gray at hamog. Pero kapag lumapit ka, buhay na buhay ang paligid. Sa likod bahay may nagpuputol ng kahoy, may nagsasampay ng damit, may naghahanda ng pagkain, may nagpapahinga saglit, may nag-aayos ng kung ano-anong gamit. Ang bakuran dito hindi pang display, trabaho area siya. Kusina, workshop, laundry area, tambayan at minsan therapy zone na rin. Pero ang pinakakakaiba rito, bossing, yung katahimikan. Ito yung katahimikan totoo. Yung tahimik dahil malayo sa ingay. Pero kahit ganon, alam ng mga tao rito ang nangyayari sa mundo. Alam nila ang pinagdadaanan ng bansa nila. Habang sa ibang lugar may tensyon, dito tuloy pa rin ang buhay. Dahil kahit gaano kagulo ang mundo, may mga gawaing hindi pwedeng ihinto. Kailangan pa rin mabuhay at doon mo makikita ang tunay na tapang ng mga tao rito. Hindi yung tapang na maingay, hindi yung tapang na puro sigaw, hindi yung tapang na pang social media. Ito yung tapang na tahimik, yung gigising ka pa rin kahit mahirap, yung magtatrabaho ka pa rin kahit malamig, yung aayusin mo pa rin ang bubong kahit pagod ka, yung mag-aalaga ka pa rin ng hayop kahit ang daan maputik at ang panahon parang may personal na galit sa'yo. Kapag umuulan dito, parang naglalaho ang buong baryo. Ang kalsada lumalabo, ang gubat dumidilim.
Ang bahay minsan nakalitaw, minsan tago sa hamog. At sa mga panahong ganito, importante ang paghahanda. Kaya naman maraming bahay ang may nakaimbak na kahoy, pagkain, gamit at kung ano-anong kailangan para sa ilang araw o linggo. At kahit mukhang lumang buhay dito, hindi ibig sabihin stuck sila sa past. May mga bahay na kahoy pero may satellite antenna. May taong gumagamit ng hand tools pero may cellphone sa bulsa. May kabataang gumagamit ng internet pero pagkatapos mag-scroll, tutulong pa rin sa gawaing bahay. Ganyan ang buhay dito, hindi sobrang luma, hindi rin sobrang moderno. Ang kalsada hindi perpekto. Ang bahay may marka ng panahon. Ang bukid nagbabago depende sa season, pero doon lumalabas ang ganda. Pagdating ng gabi, ibang mundo na naman. Bumabagsak ang dilim sa gubat. Lumalalim ang katahimikan. Mula sa malayo, parang maliit na bumbilya na nakasabit sa bundok. Parang sinasabi ng bawat ilaw, may buhay pa rito. At kahit halos hindi sila napapansin ng mundo, tuloy pa rin ang buhay nila. Nasa likod sila ng hamog, nasa gitna ng gubat, nasa dulo ng maputik na daan, pero hindi sila nawawala. Dahil ang mga taong sanay sa bundok, hindi basta sumusuko. Kahit malamig, kahit mahirap, kahit malayo, kahit tahimik, kapit lang. At siguro, yan ang pinakamalupit na mensahe ng mga baryong ito sa Ukraine. Hindi lahat ng laban kailangan maingay. Minsan ang tunay na lakas nasa simpleng pagpapatuloy. Yung gigising ka ulit bukas, magpuputol ng kahoy, mag-aalaga ng hayop, mag-aayos ng bahay, magluluto, magtatrabaho. At sasabihin sa sarili, basta nandito pa kami, hindi pa tapos ang kwento. Kung umabot ka hanggang dito, bossing, ibig sabihin, trip mo ang kwentong tahimik, pero may bigat, simple pero may sapak sa puso. Kaya huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Shoutout Miguel Opamin, Miko Akira ng Malolos, Bulacan, Bong Hadi ng Binyan, Laguna, Bertsky Buisang from Mindanao, Richelle May from Ryan Balacano na nasa Kuwait, Darky Araneta, Cabam Fuentes, Ricky Villaganas from New Zealand, Del Ereño from Villamor, Pasay City, Angel Bertubio ng Dumaguete City, Esperon family from Silay City, Negros Occidental, at sa Magic 5 Tandang Sora Chapter. Salamat sa panonood, hanggang sa muli.